Uy, saan punta? Ayan, sama niyo naman ako diyan at sama niyo ako dito sa usapang ito. At kasama natin si Brian! at ako si Russell. At ako naman po si Lennon. Yan, welcome dito sa isang episode muli ng Tamang Usapan. Usapang may tama. So Brian, welcome back. Ay, Welcome salamat back, sa Brian. inyo. Sa inyo at naririto nga ulit ako ngayon. Salamat sa pag-iimbita at narito naman tayo para sa isang Usapan na naman na may tama. Pero maraming natuwa dun sa huli mong pagbisita sa mga insights mo raw. So eto, in-invite natin ulit si Brian para bigyan tayo ng liwanag ulit. Kamusta ba so far kung sa mustang Espanya for you? ayun, ang usapan naman natin, 'di ba, with full honesty naman 'to, 'di ba? Oo, ano to? Tawag dito. Wala nagbobolan dito. De joke lang. yung sense of awe and wonder kasi, yung parang nakita ko na yung sense of awe and wonder. Oh, and wonder. Kanino? Ay, kanino? Saan? Thank you for that very wonderful question. Ayan, ayos. Yes, we say that we call Spain Mother Spain, but in Italy sa Italia ko masasabing nakita ko yung awe and wonder. Talagang It's an open air museum. I mean, siguro yung bansang to may kanya naman siyang kagandahan, subalit para sa akin sa ngayon wala pang hihigit sa Italia. Nakailang ka na ba, Bri? Nakailang European countries ka na ba? European countries, I've been to Italy, the Vatican, Switzerland, and then Spain. Apat na bansa na. Ako sa Spain na ako pinanganak. Silent yung S. Hindi, nasa Spain ako ngayon. Na-silent yung S. Pero sa Espanya ako pinanganak. Sa Espanya. Sa balik-balik ako lumaki. Ayun. Manileño ako by heart. By birth pala. By birth. Well, hindi natin Hindi natin may tatanggalin yan. May punta naman din si Brian kasi throughout history, iba rin kasi iba rin yung progression ng Espanya. Unlike Italy, nandun yung Roma, nandun yung talagang naging sentro talaga siya ng developments talaga throughout civilizations. Di ba? Hindi, kasi rin yung katulad nga nung last nating episode with Jerome na yung Roma kasi talaga naging center siya ng art kasi nandun ang Papal Court, nandun yung maraming patrons ng art. Dito naman, ang kinaiba naman sa Espanya naman is more on sa yung pinakaunang globalization. Dito kasi talaga yung nangyari kasi nagkaroon sila sa Americas, tapos nagkaroon sila ng colonization sa Asia. Kasi hindi lang naman Pilipinas ang nun eh. Kasi ang Pilipinas nun, hawak din natin yung Palau, yung Guam. Anyways, yung idea na magkakaiba nga talaga. Kaya rin mayaman kapag namamasyal ka. Ngayon, itong si Brian, in-invite po natin to kasi itong si Brian na yan isang travel lover. Diba? Dapat gumawa ka ng iyong vlog ng mga travels mo, diba? Totoo. Lalo yung Batanggenyo accent ni Brian, refreshing eh. Oh. Refreshing. Lumalabas lang ang aking Batanggenyo accent pag Batanggenyo rin yung kausap. Hindi ko alam kung bakit. Ay, ganun talaga. Maano mo talaga yun. Lumalabas. Tapos halata rin kapag halata din pag yung ini-imitate lang siya. Versus pag talagang naturally. Pag talagang taga roon. Ay, totoo naman. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay Batanggenyo by birthright and by declaration. Ako po ay Batanggenyo at Batanggenyong hindi nagkakape. Ay, at totoo ba? Milanese sa puso.
Hindi ka nagkakape. Opo, ano po, sabi nila pag ang kape daw ay pampanerbiyos. Tapos ang gatas ay pampalakas. So pag pinagsama mo, pampalakas ng nerbiyos. So hindi Puwede. ako Marami na raw siya noon, hindi na niya hindi kailangan. na, hindi na kailangan ng Okay. tawag dito, yung kape kasi iba yung reaction ng katawan ko, yung nagshi-shiver ako. Kaya hindi Okay. ako nagkakape. Ayaw mo ba nun, Brian, na na kape na lang nagpapakilig sa Mabuti sana kung kilig ang nararamdaman sa ganun shiver yung talagang hindi ka Nagpapanginig. makatrabaho. Nakapapanginig sa iyo. Yung tama, nakapanginginig. nakapanginginig. Nakapanginginig pala, nakapanginginig. Kailan ka huling kinilig, Brian? Di ba Ayan, nakarating doon? Tama. Sige. Bukod sa pag-ihi. Yun na yung sasabihin ko Doon na lang tayo kinikilig di ba? Yun na lang nagpapakilig sa yung pag-ihi. Ganon. Di naman, yung yung mga yung films. Kinikilig pa naman ako sa films. At naalala ko lang isang beses. Hindi ko matandaan kung anong film yun. Basta siya yung sino ba yun? Enrique Hill tsaka si Liza Soberano. Liza Sigera. Liza Sigera. may film sila noon. Tapos bumibili ako ng sandals bumili na ako ng ticket bago ako bumili ng sandals. Ngayon, papunta nung nabili ko na yung nakuha ko na yung sandals, sabi ko dun sa sabi ko sa sales lady, "Ma'am, pakibilisan po, manonood pa ho ako ng sine." Kasi sir, no, panonoodin niya yung kay Enrique Hill, tsaka kay alam yung parang ramdam ni ate yung kilig ko na excited ako dun sa panonoodin kasi sa mga ganito na lang tayo kinikilig. O, di ba? Si Enrique Hill pa at si Liza ang nagpakilig sa'yo, di ba? May experience din kami niyan. Nanonood kami ng ng sine. Mga postulant kami. 4 kaming lalaki. Nanonood kami ng sine ni ang pinsan ko, si Bella. Si Bella Padilla. Pinsan Tonyeta. Mapanakit. Low moral kami. Paglabas namin, hindi sila nagkatuluyan Ang sama ng loob ko. Meet Me in St. Gallen yata yun. Si Bella ba yun? Oo. Ay, grabe nga yun. Pinanood ko rin yun kasama ng isang kabatch ko Yan. Tayo kami umuwi Low moral kami Noong una may kilig kasi bad trip. Parang yung sa Starting Over Again din yata, yung hindi sila ang nagkatuluyan sa Parang kasi hindi ba kayo nasusuka sa mga cliche ng mga pelikula? Yung mga They Live Happily Ever After. Oo. Sa bagay, kasi sa tunay na buhay naman, hindi naman lahat nagkakatuluyan Totoo. Sabi nga ng isang kaibigan ko kapag ikaw ay may minahal, siya ay magiging infinity ng iyong mas malawak na infinities, no? Kaya ayun, sabi nila, quoting John Green kasi baka ma-plagiarism naman tayo. Hindi, pero meron akong may curiosity ako pala kay Brian. Sa'yo din nun. Uy, bakit ako nadamay? Halimbawa may broma sa broma yung joke, di ba? Oo, broma. Halimbawa may joke sa Espanyol o sa Italiano. Instantly kayo natatawa o tinatranslate nyo muna sa Pilipinas sa utak nyo? Nung mga unang buwan ko dito, unang taon sabihin natin, yun yung kahit nagsasalita ako ganyan, tinatranslate ko muna galing sa English sa utak ko. Tapos sasalita ako. Tapos kapag ganun, medyo nahihirapan pa akong sumabay sa humor. Pero ngayon, medyo nakakasabay na ako sa humor. Siyempre may mga expressions na talagang, especially sa south ng Spain na talagang very jovial sila. Diyan sa may bandang Sevilla, sa Andalusia, very jovial yung mga tao. So marami silang expressions na nakakatawa pero kailangan gets mo para matawa ka. Pag tinagalog mo, wala siyang sense. May ganun Wala siyang sense. Oo. Pero kapag nanood ako halimbawa ng pelikula na comedy, kadalasan pinapanood kong pelikula na Espanyol ay comedy. Nakakasabay naman ako, natatawa naman ako. Ikaw, Bray, kasi iba naman ang sa Italiano Ako, siguro yung
Hindi yung hanggang ngayon kasi tinatranslate ko pa rin siya from English to Italian. Nagsasalita ako, habang nagsasalita ako, tinatranslate ko pa rin talaga siya word per word. Ganun pa yung ano ko. Hindi pa wala pa kasi sabi nung professor ko sa Italian, meron daw talagang time yung para siyang snack na Oo. direct ka na talagang mag-iisip, direct ka ng nagkakaroon ka na ng pangatlong kaluluwa. Kasi kung bilingual ka, so yung pangatlong kaluluwa na direct mo na siyang direct ka nang iisip at Nakapag-isip. nakapagsasalita ng Italian. So sa mga jokes naman, syempre, pag alam may akong ginagawa ko para hindi magkaroon ng embarrassment. Pag alam kong magjo-joke, nakangiti na ako. Inuunahan. Yun yung isa sa mga, ang dami kong time mag-overthink Yun may iniisip ko Yung mga tropa ko kaya sa ibang bansa, pag native yung joke, natatawa na kaya sila instantly at parang loading pa siya. Parang yung mga naisip ko, mga itatanong sa inyo pag nag-episode tayo. Actually, Diba? naalala ko, bigla ko lang naalala. May isang beses na 3 beses na inulit sa akin yung joke, hindi ako matawa. Oh. Oo. Pero naiintindihan ko naman lahat, word per word, nung sinasabi. Baka dahil yung context ng very contextual yung joke. Oo. Ano ba yung joke? Let's hear it. Italian muna, tapos English Sige or na. Tagalog. Sige, banat. Italian muna. Parang hirap naman yun. Hindi, sige lang. Malay mo, may mga nakikinig sa atin na Italian din. Si Massimo. Nakikinig si Massimo sa atin Si Massimo Sprikitik. Nakikinig sa atin si Luca Detena. Meron dito kasi Kali. Pangalan Luca Detena. Luca Giuseppe. Mga ganong pangalan. Ay, may kaibigan nga pala kami. May tropa kami, si Luca Giuseppe. Luca Giuseppe. Ayun, ang joke is ganito. C'è stato un periodo in cui la pioggia non veniva e il prete si è rivolto verso il popolo di Dio e poi poi lui gli ha pregato di pregare il Signore che mandi la pioggia. Pregate che il Signore mandi la pioggia prima che finisca il vino. Kasi yung joke. Kasi ano sa English? Sa English, there was Tagalog. panahon daw ng tagtuyot. Tapos, panahon ko ito. Panahon ng tagtuyot. Tapos, hindi nga naulan. So, tumawag daw ang parish priest sa lahat ng mananampalataya na pumarito kayo at magdasal kayo sa Panginoon na dumating muna ang ulan, dumating na ang ulan bago maubos ang alak. So, natawa yung mga ibang kasama dun sa ibang kasama ko dun sa room noon. Natawa sila dun sa joke. Well, they are Italians, no? Mas ako, naiintindihan ko lahat. Sabi ko nga, ikwento ko pa sa inyo, pero bakit hindi ako natatawa? Very contextual nga yun. Cultural kasi. Hindi ko cultural. Kasi yung vino nila, tubig yun para sa kanila. Kung hindi ka na yun ng alak ka naman, di ba? Astemio ako yung tinatawag nila. Astemio. Ano ibig sabihin? Yung hindi umiinom. Hindi umiinom. Alcohol. Astemio? Anong parang, niya, rough translation niya sa English? Non-drinker. Non-drinker. Kaya pwede mong sabihin nga tawag dito, tawag dyan sa mga non-fun. Hindi mo makakainuman KJ. Ganun. Pag gusto nila scripture. Nagbagong buhay na kasi si Brian. Yung minsan iniisip ko rin paano mag-joke. Mag-joke ka sa try mo namang i-translate yung joke natin sa Pilipinas. Tapos gagawin mong Italian. Hindi mo talaga matatranslate. Mahirap kasi ang humor very contextual, very cultural. Isipin mo nga isipin mo yung halimbawa yung joke sa amin sa Batangas. Yung meron daw lola may cancer. Yung doktor ay Batanggenyo. Sige. Narinig ko na to pero mukhang maganda pakinggan kay Brian. Sige, buga. Sige nga, Brian, hindi ka alam Sabi, Doc, marami na kayong test na ginawa sa akin. Hindi ko na maulinagan kung anong gagawin. Ano ang gagawin ninyo sa akin? Ang sabi ng doktor, kikimo, Lola, kikimo. Yung kayo may cancer, kikimo, kaya ikikimo.
So, Hindi yun yung joke na gago. Hindi pa yun yung joke, Benon. Hindi pa to. May punchline pa si Lola dyan. Oh, go. Ay, hindi ko na sinabi yung kasunod na part. Baka Sabihin mo ma-censure na. tayo. Ako na lang magsasabi. Sabi ng Lola. Ano sabi? Hindi kasi mga religious kayo. Sabi ng Lola. Dahil sabi ng doktor, di ba? Kiki mo, Lola. sabi ng Lola, titi mo rin, Dok. Parang naman fair, di ba? So, bagay na mga hindi natatranslate. Mas maganda nga mapakinggan to pagka Batanggenyo yung nagkukwento. Di ba? Iba yung dating pag ano. Iba yung dating eh. Abay, kiki mo. Mga Bray, kailan mo na feel na you are comfortable na sa Italia? Comfortable? Nung At home ba? Parang ganon. nung kaya ko na O do you feel na ba na at home? Yun pala muna. Yes, of course. Ayan. I would really say with certainty. At home na ako sa Italy. Tapos narinig ng provincial nyo, nilipat na naman kayo sa Pilipinas. O puta, atang pala kayo ha. Go ahead. Actually, kaya hindi ako gaanong nagsasalita dito kasi the last time na nagsalita ako ng Italian sa Pilipinas, bigla akong napunta sa Italia. Kaya sila nilipat, narinig kasi nung general nag-Italiano. Yun pala Ayun. Baka kaya hindi ko ginagalingan, baka mamaya anong masamang mangyari. Tinanong siya ng provincial namin, pre. Sabi ko, kamusta Espanyol mo? May natututunan ka ba? Sabi niya, pumunta naman kami dito para magbakasyon, hindi naman talaga para mag-aral. Honest ako sumagot. Honest masyado. So, Bray, paano ba yung Ako kasi, alam niyo naman, local lang ako and very, very, very limited lang yung idea ko sa schedules as someone already residing in Rome or in Italy for that matter. How do you spend your free time? Free days or days off or something? Days off, kasi usual naman, alam naman natin sa mga kumbento, may timetable tayo. So, hindi na natin i-discuss yun. Yung day na lang na free kami, for example. Yeah. Yung day na free kami is after the Mass of Sunday. So, after the Sunday Mass. Usually, pagkatapos ng misa, I would usually go for a walk. Kung naalala niyo yung huli yung episode with Jerome, yung tinatawag nga na Via del Corso, diyan talaga ako namamasyal, halos linggo-linggo. Diyan ako namamasyal kasi sige, go. Kasi yun yung kasi nandiyan yung mga hindi lang magagandang mga monuments, kundi yung mga magandang window shopping. Para siyang high street ng ng Roma. Para siyang mga tindahan. Yung mga para siyang malaking mall. Yun, pero talaga. Kalsada. If Rome is an open air museum, Via del Corso is an open air mall. Para siyang Divisoria pero way better. Ito ba yung directly dun sa Senado? Hindi, or sa kapag yung Palacio del anong pangalan ng palazzo? Altar of the Fatherland. Yan tinatawag na Altar of the Fatherland. Okay. Diyan yung mga yung mga desfile militar, no, yung mga pag may yung mga military. Oo, yung mga procession, no. Diyan. Tapos dumadaan yung eroplano, di ba? Ayan, naalala ko na yung So, Via del Corso nasa Roma to. Yes. Nasa Roma yan. Yan ang So, mas maganda nga siya. Actually, ako ng sidewalk. Diba? Hindi siya Pilipinas. Tsaka to be fair naman sa Italy, sila respectful sila sa mga pedestrians. Kaya yun nga, nagsisimula nga ng podcast na ito, 'di ba? Sabi natin ng pag-uusapan natin is yung about travel. Rome itself, while walking in Rome, you're traveling. Talagang yun nga, tinan mo, napansin mo yung sidewalk and yun nga, respectful ang mga drivers when it comes to pedestrians. Yung pagta-travel mo around Rome
one day is not really enough para talagang ma-savor mo yung kagandahan ng Eternal City. Nung last episode, nagbigay sa amin si Jerome ng tips sa travel sa Roma. Dahil meron na 'yon, siguro ang tanong ko naman sa iyo sa Milan? Kasi Milanese ka by heart. Milanese ba o Trentino by heart? Milanese by heart, Trentino by adoption. Explain ko yun mamaya. Itatanong ko rin sa iyo yun mamaya. Sige lang. Trent, like Council of Trent. Yes, the Council of Trent. Okay. Sige. You lead the, magtatanong-tanong na ako. You lead the conversation. Yun. Sabi ni Lennon, tips naman para sa Milan. I mean, Milanese by heart na sinasabi ko. Sinasabi ko kasi may part na gusto ko nang sabihin na may part ng pagkatao ko na Italian. So, if I hope it's not that offensive. I mean, Di naman, siguro, oo. Ang importante naman yan pag umuwi ka ng Pilipinas, tatagalog ka pa rin. Hindi ka tulad ng iba, di ba? Ng US ng 2 linggo. Ka pa rin. Oo, di ba? Dito lang iba, pumunta lang ng US ng 2 linggo, pag uwi ng Pilipinas, di na marunong magtagalog. New Yorker rin tondo. Oo, di ba? Oo, weird yun mga ganun. So, yun. I am Milanese by heart kasi yung formation ko as a professed member of the congregation ay sa Milan talaga. Ilang taon niya kayo doon? Sa Cinicelo Balsamo in the province sa probinsya ng Milano. Ilang taon kayo doon? 2 taon, no? 2.5 years. Ilang taon na ba kayo dyan sa Europa ngayon? 3 years. 3 years na 3 sila. years na kami. Magpo-4. Ayun. Mm. Mag-4 na taon kami. Grabe, no? Ang bilis. Tapos, Trentino by heart kasi, I found a foster family sa Trentino na nakilala ko. So, na friend, I mean... Ano to sila, Italiano or Filipino? Italiano. Italian na family. Na, ito, one time kasi, nagpunta ako ng Trent because of this friend of mine na Trentino. As a gift niya sa akin, dinala niya ako kung saan nangyari ang Council of Trent. Wow. Yan, so I'm Trentino by heart kasi yun ang sa lahat ng mga places na puntahan ko from north to south of Italy. Trentino ang pinaka nagustuhan ko when it comes to sceneries, architecture, tsaka sabihin natin pati yung temperature kahit frozen na naging frozen Filipino ako sa Trent kasi yun yung highest nandun yung highest part ng Italy. So yun. Nasa may bandang north ito, no? Yun, boundary siya ng ang Trentino ay boundary ng Italy at Austria. Kaya, medyo na sila, medyo Aleman na sila. Yes, actually. But kaya nga yung mga signboards nila doon, mga signboards nila siya Italian, German. Deutsch. Kasi parang panahon ng Council of Trent part pa yan ng Holy Roman Empire. Hindi yan talaga part ng kung ano man sa Italy. Kaya nga 'di ba naalala niyo sa church history kung saan nangyari ang heresy doon gagawin yung yung council. So ibig sabihin Trent before was a German soil. Kaya doon dapat. So yun ang story kung bakit ako ay medyo Milanese at medyo Trentino. Mas preferred mo ang north kasi 'di ba sabi nila meron daw malaki daw yung pinagkaiba ng north and south ng Italy. Pati Sicily yung sa mga tao. yung south, 'di ba? Sicily ba? Sicily, Sardinia, yan ang south ng Italy. Hindi pa naman ako nakarating doon with all due respect sa mga Siciliani at mga... Di ba kayo pumunta ng Bari? Di ba? Yung Bari nakapunta. Anong part ba yun ng Napoli? Ang pinaka-south ko na napuntahan is yung San Giovanni Rotondo yata. San Giovanni Rotondo, yung place ni Padre. Doon kay Padre Pio, di ba? Giovanni Rotondo. Oo, doon. Yun ang pinaka-south na napuntahan. Pero Roma pa yon. Hindi na. Ang Roma kasi, ang region na kinabibilangan ng Roma ay tinatawag na Lazio. Aha. Tapos yung San Giovanni Rotondo, yung Bari, hindi ko matandaan kung anong region ang tawag sa region na yun. Basta ibang region na yun.
Pero south na yun yung mga bahagi na Southern yan. region na siya ng Italy. So yun nga, ang aking goal, ang aking goal sa episode na ito ay Magbigay ng tips. So, sa anong mga sa travel. Sabi ko nga sa inyo sa simula na ang ON Wonder naramdaman ko talaga sa Rome. sa Rome? Sa Rome. Sa Italy. I mean, Akala ko sa Roma. The Italy in itself. Yung ang ganda kasi na bawat city na binibisita ko noon, there is something interesting na personally yung religious tourism talagang mayaman ang Italy doon sa aspetong niyon. Kaya ang ilang tips ba ang dapat kong ibigay dito? Ikaw bahala. Ikaw ba kasi iba-iba naman tayo ng style eh. Ano bang inuuna mo pagdating mo sa isang city? Kasi 'di ba may mga tao na ang unahin ay museums, may iba naman ay gastronomical tourism, 'di ba? Kain agad. Yung iba mahilig sa lupa. Mahilig sa lupa. Mahilig sa lupa. Yun nga, religious tourism, mga katedral, mga relics, yan. Ano bang style mo, Bray? Religious tourism, ang inclination ko talaga is religious tourism. Lalong-lalo na yung pagpunta sa mga tombs ng mga santo at ng mga personalities na malaki ang gampanin sa church history. Kasi salamat sa Madre España dahil kung ano yung meron sa Espanya, dinala na sa Pilipinas. Mm-hmm. Kaya magalit na kung sinong magagalit sa akin dito kasi pag nagkikwento ako ng history laging in favor of Spain. Hindi ko naman sinasabing napaka-perfect ng colonial rule sa atin. Pero yung civilization kasi natin is sasabihin ko talaga na utang natin sa Mother Spain. Mm-hmm. So, yung religious architectures, yung ayuntamiento, yung patterned na. So, I mean, may gano'n na tayo sa Pilipinas eh. Halimbawa, yung makakita ka ng simbahang malaki, tapos may paaralan sa tabi, tapos may munisipyo sa tapat at palengke sa kaliwa. Yung plaza. Yung may plaza sa gitna. Meron Yeah. dito sa Espanya, nakita ko ganoon. Ngayon, sa Pilipinas, dinala nila yon, ganun din. So sa loob-loob ko, may ganyan na kami sa Pilipinas. So bakit titingin yan dito? Kasi marami rin kaming ganyan. So kaya siguro ako religiously inclined dun sa mga artifacts na na mga nakikita which majority makikita sa Italy. Sa Italia. Kasi kung natatandaan niyo na-invade ang Medio Oriente. How do you say Medio Oriente? Middle East. Yung na-invade ang Middle East ng mga Saracens, ng mga invaders. Lahat ng karaniwan ng mga relics na nasa Holy Land, dinala lahat sa Italy kasi yun ang pinakamalapit, yun ang entry point papuntang Europa. Kaya yun ang mga hinabol ko. Parang si 'di ba, si Saint Mark na dati siyang nakalibing talaga sa Alexandria sa Egypt. Then nung nasakop siya ng mga Ottomans o Saracens ata, parang inano daw nila yun ano bang tawag doon? Anong term doon? Yung parang hindi sinalvage anong tawag doon yung sa customs kapag pag pinasok mo lang sa bansa ng walang Inismagel yun. Parang inismagel daw nila yun. Pinagpanggap na parang mga karne, nilagay sa mga karne na doon sa barko. Sinama yung katawan nung ni Saint Mark tapos dinala sa Venice. Sa Venezia. Venezia. So, sino-sino? Well, siyempre marami na. Pero yung mga pinaka tumatak sa'yo, mga relics ng mga santo na mga nabisita mo na sa Italia? dalawa lang sa prayers ko actually. Dalawa lang ang gusto ko talagang makita. Dalawa lang. Una is yung the Holy House of Loreto. Mm-hmm. At pangalawa is yung the Prelated Church of Our Lady of Peace ng Opus Dei. Saan sila? Pareho nasa Roma? Ang Loreto ay about 3-4 hours from Milan. Ang Prelated Church of Our Lady of Peace ay nasa Rome. Itong Loreto yung may 'di ba, yung may Santa Scala, hindi ba ito yung may Scala Sancta yun? Si Raul. Di ba yun? Sa Santa Croce in Jerusalem yata yun? Iba pa ang Basilica de Santa Croce in Jerusalem.
Yung Scala Santa ay nasa church ng mga Passionists. Saan Okay. talaga ba? Sa Sa Giovanni Paolo? Hindi. Diyan May Diyan and Paul community yun, 'di din ba? sila. May Sa community din Scala sila Santa talaga. sa Scala Santa, yung may simbahan, may chaplains ibang tawag doon. Doon sa part na yun kung nakalagay ang Scala Santa. Yan talaga isang simbahan pa siya sa tapat ng St. John Lateran. Anong makikita mo dun sa Loreto? Lateran, okey. So, yung sa Loreto, ay ganito kasi kung natatandaan niyo yung story, meron ang kasi natin dalawa kasing how to say. Versions. Hindi kasi siya yung mga stories naman is not a dogma of faith. So, I mean, there are two stories, no. Una, inilipad ng mga anghel ang bahay ng mahal na birhen mula sa Nazareth Punta papuntang ng... 'Di ba sa Efeso? 'Di ba sa Ephesus? Nazareth. Sa Hindi ba yung Nazareth. bahay ni John yung bahay niya? Yung House of the Annunciation. Okay. iba pa yun. So, Akala ko yung nasa Loreto, yung house niya sa Ephesus. Iba pala yun. doon sa description na nakalagay, sa natatandaan ko sa description na nakalagay doon is House of the Annunciation. Kaya nung tawag ito, yun yung unang version ng story. Nilipad ng mga anghel papunta sa Italia. Pero mayroon kasing story na kapag binasa mo siya, may nag-sponsor para dalhin ang buong bahay. Mayaman yun. Piece by piece. Ibig sabihin, tinibag yung buong bahay, tapos dinala siya papuntang Italy, tapos Binuulit. build yung bahay. Yon, kaya siya nandoon. Kasi dahil ba nga ini-invade ang Holy Land. So sino to? Si Helena? Hindi si Helena yan. Hindi si Helena. Ang pangalan ng family, ang apelyido nila ay Angeli. Oh. So ngayon, kaya pag tinatanong nila, paano napunta yan dito? Because of the Angeli. So, of the angels. Kaya nagkaroon ng parang myth na nilipad ng mga anggeles. Yung bahay. So, pwedeng ganun Pwede, naman. okay yun ah. Interesting yun. Pero syempre nababalit pa rin ang misteryo yung pagkakatayo ng bahay sapagkat yung bahay mismo na yun ay wala siyang foundation. Wala siyang foundation, tapos hindi siya natutumba. Kumbaga pinapatong lang yung mga bato. Tapos may chinek up na nila yun Chinek up, 'di ba? Chinek up nila yung yung sukat ng bahay, yung type ng bato, kaparehas ng inalisan sa Nazareth, sa Basilica of the Annunciation. Kaparehas na type ng Paano itsura nun, Brian? Nasa labas lang siya o nasa loob siya ng isang basilika? Yung isang basilika, it's a house inside of a church. Parang yung sa 'di ba? Parang porsyungkula. Parang sa porsyungkula. Ganon. Kaya lang this time bahay naman siya. Bahay yung nasa loob. Yung porsyungkula chapel kasi yan Ayan, 'di ba? Na nasa loob din ng isang basilika. Na Our Lady of the Angels yan. Santa Maria degli Angeli din yan Yung sa porsyungkula. Ngayon yung sa Loreto, yun nga yung yung sa Holy House. Ngayon, yung outer ano ba yun? Yung labas ng bahay. Ginawan siya ng marble art. Kaya pag yung mga nakita nating pictures na bahay sa Loreto, yun yung marble na una natin makikita. Para siyang binalutan ng case. Case, oo. Naka-encase. Tapos, hindi na siya ewan ko dahil ba siguro COVID lang nung pumunta kami. Tawag dito, yung sa Loreto, northern Italy medyo northern Italy to Kasi last time sa Rome na yung pinuntahan niyo, no? Sa usapan ninyo ni Jerome, ito is bandang north ito. So sa Loreto, yung makikita niyo yung edge ng bahay, may parang trail, yung parang riles. Yung pala kasi yung mga tao noon, nakaluhod sila, iniikutan nila yung bahay habang nakaluhod. So, kaya ngayon nagmarka na yung kumbaga sa Scala Santa, yung napudpud na yung dahil sa ng mga kakaluhod ng mga tao, napudpud na rin yung gilid
nung marble so as to protect, I mean, yung marble is so as to protect the house in itself. So, So, yun ang alin dito yan? Alin dito yung bahay? Ito mismong kung nasan yung marble na yan, yung marble, di ba marble siya, makikita mo siyang marble. Yan yung marble casing ng bahay. So, yung bahay mismo, pag tinignan mo siya sa loob, bricks siya. Ah. So, ganun So ito, itong mga may mga santo, design, Yan ito ang yung casing. casing. Yan ang casing ng bahay. Ay, ito may mga Tapos- paintings. Tapos, may mga sculpture. may mga sculpture. Teka, hindi ko nakikita Tapos sa yun. loob. Yan, ganun. Holy house. Kaya- Walang picture ng nasa loob eh. Teka. Kaya ayun. Tapos may area, may area talaga doon na specific na makikita mo yung yun yung original. Ay, ito. Yung marble screen na tinatawag. Yung Tapos may ito yung mga loob. sculptures. Yung loob. Kita niyo yung loob, it's not really Meron lang siyang altar. Tapos mas na siya. Kita mo na yung mga bricks. mga bricks. So yun Ay, yun, itong may mga bricks na nasa Yan daw yung loob. yan ang loob ng bahay. saan na yun? Ay, ito yung loob ng bahay na bakit ganito yung itsura ng Mama Mary dito? May kwento ba yun? Yan ang hindi ko na matandaan ng na Para story, siyang na no? story, pero yung type of Ebony, it's a no? type of wood, na Mhm. kaya ganun yung color. Actually, Okay. patron of aviation Ang Our Lady of Loreto. Loreto. Kasi nga, yung thought na nilipad ang Lumipad, bahay oh. ni Mama Mary. So, kaya kapag feast day ng Our Lady of Loreto, naalala ko noon, may pamusiko yung may pamusiko yung Air Force. Air Force, yun. Kasi nila, patrona. So, tip number 1 para sa mga one tip, huwag na nating numberan, baka saan tayo makarating. So, isa sa mga tip na maibibigay ko sa sa mga gustong mag-travel ng religious tourism. Mas magandang mag-start sa north, papunta sa south. So, isa sa mga stop na I would suggest really is Loreto. Parang i-culminate mo sa sa Vatican, gano'n. Hindi. Kasi nasa gitna kasi ang Rome. Parang ang culmination mo na siguro masasabi mo yung kay Padre Pio sa San Giovanni Rotondo. So, ang kinaganda rin dito kasi sa Italy is yung railway system nila. Railway system nila. Through the trains, talagang pwede mo mapuntahan lahat ng mga religious North to south. North to south. Wow, Kung grabe, pipili ka lang siguro mga 3 to 5 cities na pwedeng bisitahin, sabihin natin isang linggo. Ng isang linggo. Di ba? Anong mga masasuggest mo? Baka kasi yung mga nakikinig na gusto nilang magplano, di ba? Ano-ano tong mga cities na suggest mo? Para sa religious tourism. Ayun. Yeah. Sa 5 ang maisasuggest ko, na gusto kong isuggest is mag-start kayo sa Milan, and then you go to Loreto. Then you go to Assisi, and then you go to Rome. After ng Rome, San Giovanni Rotondo. Kaya sabi mo doon magko-culminate sa kay Padre Pio. So kaya ganun ang suggestion ko. Ang una kasing sa Milan, kahit sabi nating maliit ang Milan, alam niyo ang Duomo di Milano ay ang pinakamalaking simbahan sa Italia. Kasi ang St. Peter, simbahan ni Ambrose? Hindi, iba pa ang Basilica of St. Ambrose. Pero nagse-celebrate nga rin doon ng Ambrosian Rite. Ambrosian Rite, ayun. Ang Diocese of Milan ay Ambrosian Rite. So, kung gusto niyo rin ma-experience yung Ambrosian Rite, ay makasimba kayo sa anumang simbahan sa Milan ay Ambrosian. Yun ang normal na rito ng misa, hindi yung Roman. Hindi. Ambrosian, di nung nandun kayo, ang mga misa ninyo? Sa kumbento natin, Roman Rite tayo. Okay. Pero pagka sa mga parokya, ganyan. Parokya. Fundamentally, ano bang differences, similarities? Para lang nagkaiba. May awareness yung... Kasi, actually, responses lang naman eh. Pero yung structure ba? Kasi for example, dito nakapunta na ako ng Mozarabic Rite. Iba rin yun, ano? Close siya, pero merong mga pagkakaiba. Halimbawa,
yung rite of peace. Sa Roman rite po, yung peace be with you. Ano po yan, optional talaga yan sa Roman rite. Pwede nating tanggalin, pwedeng ilagay. Pero sa Mozarabic rite, hindi siya optional. Tsaka nauuna siya before ng consecration. Oh. Dito ba sa Roman rite, ano na yun? Before ng communion. Yun ay before ng consecration. After ng offertory ata, kung di ako nagkakamali. So, may mga ganun bang pagkakaiba, Brian, ng sa Structure. Yes. Yan nga. Yung isa kong, dahil hin-highlight mong sign of peace, i-highlight ko ng sign of peace. go. Ang sign of peace sa Ambrosian rite ay before ng offertory. So, parang yung naalala yung scriptures, before you bring your offering to the altar, you make peace with one another. Ganun. Galing Tapos, actually, pag tinignan mo yung mga vestments, yung structure ng misa. Parang siya extraordinary form ng Roman rite Roman rite pa din naman siya by right. Roman rite siya by right. Tawag dito, kaya kamukha pa rin ng ang responses ang naiiba, tsaka yung sets of readings. Halimbawa, doon, pag magbabasa ang lector, haharap muna siya sa pare at sasabihin niyang, benedici me Father, bless me Father. Tapos parang deacon pag bago magbasa ng gospel. Oo, pero yung kahit lay, ganun pa rin, benedici me Father, bless me Father. And then the priest will say, legi nel nome di Cristo, read in the name of Christ. Ano yung language niya? Latin or Italian? Italian, yes. Tapos ang nakakatuwa lang kapag naka-attend ka ng Ambrosian rite na may insenso. Kasi dalawa, no? May time na dalawa. Talagang iniikot nila. Iniikot kasi talaga nila. Tapos walang takip yung insensaryo. Walang takip? Walang takip. Alam ko lang dati kasi yung iniikot kasi pinauso namin sa seminaryo yun eh. So ganon. Yun nga, ito yung isang magandang makikita nyo sa Milan. Mm-hmm. So after Milan, diretso kayo sa Loreto, which is yung napag-usapan natin ng sobrang haba, yung ang Holy House. Kasi sabi ko, nung pagpasok ko doon, parang nasatiate na yung buong yung desire ko sa mundo na makita yung lugar kung saan nagkatawang tao. Alam ko lahat ng desires mo nawala na nang nakita mo yung House of Loreto. Ayun, so yung Loreto and then Assisi, Assisi yung kay St. Francis. And then Rome, ikot kayo sa Rome. Napag-usapan nyo last episode. And yun nga, culminating yung siguro yung San Giovanni Rotondo. Kung isang linggo lang ang pinag-uusapan natin. On the budget na mga... On the budget. ng mga travel. So yun ang Italia. Naman, punta tayo sa isa mo pang napuntahan. Italia, Vatican na yan. Halos yan ang nabanggit mo. Yung isa mo pang napuntahan, Switzerland. Yan. Isa pa lang actually. Isa sa kinagandang bahagi ng pag-stay ko dito sa Italy is, nung nasa Milan kami, malapit lang siya sa Switzerland. 30 minutes lang siya. So by train? By car. Okay. So, kung nakikinig man ang aking butihing kaibigan na si Luca, he's my friend na nakilala ko sa Milan, na siya yung nagdala sa akin sa Switzerland. Kasi noon, sabi ko sa kanya, close kasi talaga kami. So sabi ko, alis na ako ng Milan. Punta na ako ng Rome. Pwede bang parang mamasyal na tayo. Sabi ko sa Genova. Sa Genova tayo. Yun ang una kong suggestion sa Genova. Sabi niya sa akin, sabi daw hindi daw maganda ron eh. So he suggested na pumunta kami ng Switzerland. Mm-hmm. And it was my first time to be abroad. So pagpunta ko sa so from Milan, 30 minutes lang, nasa Switzerland na kami. Wala nang signal yung cellphone ko, ganun. Ang pinuntahan namin na place ay yung tinatawag na Lugano. It's not the closest. It's not the closest city from Milan. Pero yun yung city na pwede mong mabisita na may kahit pa paano may tourism ka naman na makikita. So sa Lugano, ang tawag doon. Lugano ang tawag sa city. Doon pumunta kami, may lake, tapos may villa, mga siya eh kasi mas siya, nature.
nature, Mga ganoon. bundok, mga ganyan naman. Tapos yung aspect na yon, it's yung aspect ng city na yon is Italian. Parang ganito, yung basahin ko kanina, yung ang influence ng Germany nagko-cross ng Austria nagko-cross papuntang Trentino. Trentino. Ngayon, doon naman sa Lugano, yung influence ng Italy, nagko-cross papuntang Switzerland. So yun ang experience ko sa travel ng. So nag-i-Italiano sila doon, hindi sila nag-German. Oo. Italian pa rin ang language sa Lugano. Sa Lugano. Ang galing Yan. So, ay, dami mo na. Tapos sa susunod na 2 linggo naman, mag-ano ka naman? Lisboa. Tayo. Tingnan natin. Kasama kayo sa World Youth Day? Habang youth pa. Habang youth pa kami. Habang ano pa. Tawag dito. Canon law, parang ang youth yata is until 39 ba? Tama ba yun? 39, yes, 39. Talaga? Hanggang 39 pala ang 40 ang adult. Ang existential crisis, ilang taon? Ayun lang. Ayun lang. Ako, 17 ako. Ano yun? Quarter life crisis. Parang iisip ko, parang sa dami ng development, parang buhay natin, parang buong buhay natin, naka-crisis na. Diba? Ano lang talaga yan. Depende sa stage. If I may, let's talk about more practical things. I mean, just to address something very napapanahon din. Being men of color. Kasi alam nyo namang hindi kayo talaga whites. Ito ang sexy dito, moreno. Kamusta ba treatment sa inyo dyan? Parang meron bang may ganun bang sense na parang may reservations, may kahit any hint of reservation kapag alam nilang hindi naman fully European yung tao? Kasi 'di ba? I mean, we have read a lot of literature, we have heard it so much from movies and mga stories ng mga ibang tao. Like Romans, for example, the Romans themselves, mga may ganung klase ng mentality na kapag non-Roman ka, hindi lang non-Italian, pag non-Roman parang iba yung treatment. Or sa mga papabili lang yun, sa mga popes lang nila yun ina-apply na pag kasi di ba mayroon yan sa history na parang kasi nag-ano si sila John Paul nag-rally. II, di ba, parang medyo may ganung political controversy yun na parang some very highly political na Roman church figures, di ba? They raised eyebrows during the election, no? Di ba? So ano ba, kumusta overall experience? How are Europeans? Well, based sa account ni Brian, mukhang mapagmahal yung mga Europeo towards him. Yes. Ano ba? Di ba? Yun nga As a whole talaga, talagang sabi ko kung may opportunity nga na magkaroon ng Italian citizenship, kukuha ako Kasi in general talaga, lahat ng mga nakilala kong mga Italians in general, napakabait nila. Tapos kung meron man akong karanasan, while you were asking the question, Russell, alam mo bang dalawang karanasan lang ang parang parang hindi magandang karanasan sa Italy. I'm not so sure if I should be offended or what, pero isang beses I was walking papunta sa mall, may bibilhin ako. Actually, exactly. Kung ano yung suot ko ngayon, ito yung suot ko noon. Ito yon. So, I was going to the mall. Tapos, merong isang from the post office. Kasi ang post office kasi sa Italy, it's not only about sending posts mail. About, pwede ka rin magbayad ng kuryente. Is yung yung residence permit. Pwedeng dun mo ipaprocess. So, ewan ko, tauhan ba siya ng nung post office na tinignan niya ako mula ulo hanggang paa, tapos sinabihan niya akong mukha akong waiter. Oo, out of nowhere. Hindi in Italian.
in Italian, hindi ko siya kilala. Hindi kita kilala. Tapos sabi ko lang sa kanya, Davvero? Sabi ko talaga, parang ginanong ko lang siya. Then umalis na ako. And the second one, yung nung nag-a-apply ako ng residence permit. Kasi may expire na yung visa ko noon. So, nag-apply ako ng residence permit sa posta pa rin, yung sa post office. At that time, nakaluwag pa lang ng pandemic. So, isipin mo, di ba yung may plastic na sa harapan nung tao, nakamask din yung nasa kabila. So, ngayon, tapos ako, 6 na buwan pa lang ako sa Italy. So, isipin mo, hindi ko naman lahat, ang bilis pa niyang magsalita. Ang natatandaan kong sinabi, kasi nga, hindi ko matandaan, hindi ko na hindi ako na isulat doon sa form na dapat kong ipapadala. Pinaulit ko sa kanya ng 3 beses kung anong kulang doon sa ko. Yung siya, alam siyang naasar siya doon, sinabi niya, paano ba ako makakapagtrabaho in Italian, sabi niya ganoon. Paano ba ako makakapagtrabaho? So at that, umalis na lang ako. So nagpatulong ako dun sa isang superior namin para maisaayos ko yung visa ko. So hindi ko alam. Tapos one time browsing through Instagram, ginagawa nila ng parody, ginagawa talaga nila ng parody yung mga empleyado ng posta, ng post office. Kasi mga assholes talaga. Ganun talaga sila. Yun nga, I don't want to use the Italian word but I am tempted. No? Go! So ito, yun nga, nasabi ni Russell, parang asshole nga talaga. Kasi yung ano ang asshole sa Italian, Bray? Para may matutunan kami. Kulyone ang asshole. Bafangkulo, parang yun. Bafangkulo. Yung when you want to get rid of an asshole, you say bafangkulo. So, fuck off yan pala. po may natutunan kayo, ha? So, kaya sabi ko, parang totoo talaga yung joke natin sa Pilipinas, yung kung bakit daw maliit lang talaga yung butas sa mga registrar's office. Kasi kahit sa post office doon sa Italy, maliit din lang, as nasa baba pa. Masasakal mo kasi. Kasi masasakal mo kasi talaga yun nandun sa kabila. kaya ganun lang sila kalit para hindi mo sila masakal. So silang registrars ng Italy. Kasi ang pinagkaiba naman, ang registrar naman, may registrar din naman kaming na-encounter na masungit. Pero in general, yung sa school, mas madaling mag-process ng mga documents ng school dito kaysa sa Pilipinas. Totoo naman, totoo. Ganun ba? Ang galing nakakatuwa kasi yung mga ganung mga practical tips, it gives us the picture na siguro iba't iba kasi ang konteksto natin, pero I think mas lenient, mas tolerant, mas civilized ang Europa kaysa sa ibang western countries, no. Mm-hmm. Totoo yan. Yeah, nakakatuwa naman at isang oras din tayo nagkwentuhan, Ayun nga. May mga suggestions ba kayo? Meron ka ba, Bray? Meron ka mga suggestion para sa mga mga either gustong mag-migrate o kaya gusto lang mag-travel, di ba? Job opening ba dyan, Bray? Sa Italy? Ulitan mo ako, Yeah, sige. I mean, among the Filipinos sa Italy, naalala ko noon, nakakapagtanong ka, ay sige, ganito may naghahanap ng ganyan, ng pwedeng magtrabaho sa gantong oras, mga ganun. Sa Italy kasi, especially sa Roma, mas maraming Filipino eh. Milan. Very sa Milan din. Sa Milan mas madami. Tsaka very strong ang Filipino community, I think. Yes, sa Milan. Talagang isipin niyo ang parokya ng mga Pilipino sa Milan, 3. Ganun kadami. Imagine that. Grabe, dito sa Madrid, isa lang. Ganun kadaming Pilipino sa Milan. May may Filipino rite ba? Like misa ng sambayan ng Pilipino, gano'n. Oo nga. Yung misa is sa pagkakaalam ko, dahil nga Milan siya. So by exception, Roman rite ang gagamitin. Nagmimisa sila na kasi ng Tagalog. Ganoon.
Pero pagka Italiano yung misa, hindi sila nagmimisa ng Italiano. Hindi tanda yung schedule ng simbahan. Kasi dito, parang ginagawa nila, hinahalinhin nila eh. Parang may Tagalog, may English, may Espanyol. Tapos kapag ka August, alam ko naglalagay silang Ilonggo, ang iligay Kasi nun, buwan ng wika. ng Ilocano. Yun kasi Kasi marami dito, mga Ilocano marami dito eh. Buwan ng wika kasi. Buwan ng wika. So, ang practical tip na maibibigay ko is perfect time to travel Italy is yung pagitan ng winter at ng spring. Una, hindi ganong kataas, kamahalang mga pamasahe sa ganong season. Pangalawa is, tawag ito, hindi mainit, hindi din malamig. So, kasi, ewan ko, ako ang hirap na hirap mag-travel kapag marami akong dalang damit. Kasi, Pag malamig. Kasi malamigin ako. Pero kung malamig kasi, kahit hindi ka, sa lahat ng mga nakikinig, naliligo naman po ako. Pero pag winter, yung damit mo, pwede mo namang i-retain siya. Pwede mong ulitin. Kasi may sinababad kasi nun eh. Totoo naman. Winter naman. Oo, at saka tumira ako sa Lipa, sa Batangas eh. Malamig doon. Malamig din doon, di ba? Sa Lipa. Sa Lipa. Nagano si Russell sa Capuchins dati. Sa Lipa. Oo, yung may panahon nga na hanggat hindi nagpe-piyesta si San Sebastian sa Lipa, malamig. Malamig pa. Totoo yan. So tama yan. Magano ka lang ng mga pwede kang umulit. Pero ganda nabanggit ni Brian yung paliligo. Di ba may misconception na pag malamig daw hindi maliligo? Hindi, dapat nga mas maligo ka eh. Kasi pagka kumari galing ka sa labas, malamig. Pagpasok mo sa mas magandang maligo ka. Kasi mas yung temperature mo. Mas tataas. So, yun lang. Go ka. Pang mga mo. Tapos po, isa pa pong tip na maibibigay ko. Most likely po, pagkakain po kayo, yung mga pinakamalapit talagang mga restaurants, normally, yun ang pinakamahal. Kapag maghanap kayo ng mga restaurants na mga nasa suburbs talaga, yan yung pwede pa nga masabi nandun yung mas authentic kasi local talaga sila. Unlike nung mga commercial. Ano bang mga sasuggest mo na na pizza o kaya pasta? Napoli, Napolitano siguro. Putanesca. Wag po kayong aalis ng Italy hangga't hindi po niyo natitikman yung totoong carbonara. Ang totoo po kasi po sa atin sa Pilipinas, ang carbonara natin malayong-malayo. Cream ang carbonara. Dito ang carbonara is egg yolk. Egg yolk, tsaka cheese. Luto si Brian nun kagabi. Na-try na namin. Ano yata siya? Pecorino Romano yata. Hindi siya Parmigiano, di ba? Pecorino Romano. Yun na rin yung asin mo. Yun yung asin. Kaya hindi ka naglagay ng asin nung nagluto ka. Maalat na yun eh. Alam mo kasi noon, kaming mga Romans. Romano ako eh. Di ba? Ancestors ko yan yung ancestors ko yung mga yung mga nasa mga sculptures. Ancestor, to si Russell eh. Mga parang David niyan. Mga Michelangelo. Mga microaggressors. Lalagyan mo na lang na sila sa mga matatalino. Tawag dito. Nakakatuwa kasi ako gusto ko talagang parang bucket list ko rin yan eh. Alam ko na mga gagawin pag hanapin si Brian pag nasa When in Rome. When in Rome. At siguro panghuling tip. Panghuling tip, dahil nga ang sinuggest ko sa episode na ito ay religious motive na tourism. Religious tourism. Ilista niyo yung ipagdadasal niyo. Kasi yung awe and wonder, madadala ka. Yung hindi mo alam saan ka magsisimula, magdadasal ka, hindi mo alam kung sasabihin mo. Talagang awe and wonder na kasi yung art na ginawa nila para sa Diyos. Na-elevate siya to that sense na nauubusan ka ng words. Kaya ako natutunan ko, isinusulat ko na kung anong dapat kong ipagdasal. And before akong mag-start mag-travel, nabasa ko na siya uli. Alam ko yung ipagdadasal ko. Yun. Pwede mo kami turuan ng kaunting phrases na magagamit sa
sa travel sa Italy. Sa Italy. Mga phrases lang. Phrases. Mga Unang-una, syempre, very polite tayo kapag tayo bumabati ng buongiorno. Buongiorno is good morning. Good morning. Good morning. Paano yung polite na buongiorno po, ganun. Paano yung polite? Bigyan mo lang ng joy, bigyan mo ng ng sense of feeling. Yung pagbati. Buongiorno. Kasi pwede ding mataray yung buongiorno. Nakakita na ako ng mataray na buongiorno. Paano yung mataray ng buongiorno? Buongiorno. Di ba parang pang teleserye. So, hindi siya kaya. Kaya talagang para siyang good morning po, anong maganda sa umaga, parang gano'n. Parang gano'n yung dating, pwede siyang dumating na gano'n yung. Ayun, buongiorno. Ano pa, Brian? Anong Buongiorno, do you speak English? Ganun ba yung pag sabihin mo na do you speak English? Sige. Lei parla italiano? Lei parla italiano? Yeah. Ingles. Kasi English Lei parla inglese. Inglese. This is the polite way to ask, and they will be happy hearing you using the polite form, no? Baliktad doon. Lei parla inglese. Lei parla inglese. Yeah. So, do you speak English? In the parang may usted, kumbaga, habla Espanyol. Actually, yun nakakatuwa yung very interesting sinabi ni Brian na mas mas matutuwa sila kapag inumpisahan mo sila sa formal, yung may respect. Dito naman, hindi naman sila sa magagalit sa'yo pagka nagumamit ka ng usted ng yung formal. Lang siya, parang weird lang kasi mas yung mga tao. Parang magtuka na lang, magyuk ka. Parang gusto nila mas personal yung ganun pagka informal. So very interesting yun. Mas maganda yung formal. Paano ba pag sabi nila ang mga importante daw na matutunan mo nasaan ang CR at Donde el baño, ganun. At gutom na ako. Ang nasa ng CR, dove il baño, tama yung sabi ni Russell. Pero mas may polite way of asking. Nasa ng CR, dove sono i servizi? Where are the services? Dove sono i servizi? Gamit nyo rin yung servisyo na term. Servizi plural. So, where are the servizi? Dove sono i servizi? Kasi naman, kung nagugutom ka na, ang simple na sasabihin mo ay o fame. O fame, di ba? Parang lang, di ba? Parang exclamation lang, di ba? I'm famished, parang ganun. From the word famished. Ayan, di ba? Nagkaroon na tayo ng tips. Meron pa tayong mga counting phrases na na magagamit. Okay. Ang galing. Parang lalo ako na iinganyo talagang lumipad dyan Hintayin pa namin. Kasi for sure si Lennon pupunta rin ng Rome. At least sabay na kayo. Sige. Ako daan lang May ba dyan? May foster family ba dyan na nag-a-adapt ng exotic na Pilipino? Partially damaged pero highly functional. Highly functional. Hahanap tayo. Virgin and Martyr ka mo. Virgin and Martyr. Never been touched, never been kissed, totally damaged. Ayos. Salamat sa sharing mo, Bri. And muli, asahan namin ulit na maulit yung ating mga ganitong usapan. And syempre, alam ko, ilang linggo na lang din, babalik na rin kayo sa nyo. Sa talagang tahanan nyo dun sa Roma na, no? Hindi na sa Milano, no? Yep. Sa Roma, kapitbahay nila ang St. Paul's outside the world. Outside the walls. Yan ba yung Tre Fontane na Iba pa yun. Iba pa ang simbahan ng Tre Fontane. Simbahan pala yun. Akala ko fountain. Tre Fontane, kasi yung simbahan na yun, may tatlong altars. Alam mo ba yung dahilan daw nun? Ano raw? Pinugutan daw ng ulo si Paul. 3 beses tumalbog. Putik na yan. Buisit. Natawa ako. Napaka-seryoso nung kwento.
Grabe naman, ta's pagkatalbog nga daw may fountains na. Fountain. Kaya Kaya Trefontane. Trefontane. Ngayon, alam niyo, pag pumunta kayo doon, mapapaisip din talaga kayo sa story. Kasi 'di ba minsan naman kasi sabihin natin, no, these things doesn't add to the deposits of faith. Deposit. Pero yung story lang ba, matutuwa ka minsan eh. Kasi Oo. pag tiningnan mo yung sa Trefontane, kung yung tatlong pagtalbog, Ang grabe layo eh. naman, daig pa yung bola sa layo. Malayo. Ang layo eh. Ang layo ng distance eh. Parang isipin mo, Diba? isang dipa yung layo. Grabe naman. Bouncy masyado. Ano yun, di ba? Tsaka ano itsura ng ulo niya pagka lapag na sa pangatlo, di ba? Kasi tumalbog. Ibig sabihin, tumalbog. So, ibig sabihin, pang-apat yung landing eh. Oo, kasi talbog na eh. Oo, di ba? 3 beses tumalbog. Hindi man lang gumulong. Di ba? Kung gumulong, parang it makes more sense. Na parang, yung dinaanan ng ulo niya, may mga umusbong na, hindi, tumalbog eh. Di ba? Boing, boing, boing tapos. Di ba? Weird. Pero, yun naman, yung Basilica of St. Paul outside the walls, yun naman yung, libingan ng, libingan ng St. Paul. Bakit outside the walls? Kaya siya outside the walls kasi ang Roma ay may wall. So, parang extramuros siya, ganun. Extramuros siya at may intramuros. May Roma intramuros, merong Roma extramuros. So, nasa extramuros na kayo ng Roma? Extramuros na kami. So, suburbs kayo, ganun? Hindi naman, not necessarily. Hindi pa naman gaano. O hindi na, baka nung araw. Baka nung araw. Kasi di ba, pag sinasabing outside the walls, karamihan libingan na siya. Kaya nga si St. Paul. Kaya si St. Paul nakalibing outside the walls. Okay. May natutunan akong bago, bukod sa tumalbog na ulo. Pero hindi rin ba natatanong kung bakit kung may outside the walls, meron ding St. Paul inside the walls. Meron inside the walls. Sa Roma, inside the walls. At ang may hawak naman mga Anglicans. Oo. Anglicans naman ang may hawak. Kasi ang may hawak ng mga Katoliko na Benedictines. Di ko alam yun. Ang galing. Kaya nga nakakatawa yun yung mga tanong na kung may mother superior, meron bang mother inferior, mga ganun, di ba? Pero makikita mga Anglicans talagang naglagay sila ng inside the walls. Inside the walls. I'm so amazed right now. I'm at loss of words. Pero tama ba yun? Sa Roma may at least 350 parishes ba yun? Sa Roma pa lang? Yan ang hindi ko maano. Pero pag tinignan mo naman talaga, parang kada isang dipa may simbahan. Kasi di ba may yung mga cardinals kadalasan, although kumari, arsobispo ka ng Manila, pero dahil yung ang title ng cardinal ay parang nakaano talaga dun sa Roma eh. So sa dami ng mga cardinal na yon, bawat simbahan siguro doon, no, may isang cardinal. Honestly, kasi nga diba, si Cardinal Chito, diba, sa siya? Capuchin yata yan? Siya? San Felice de Cantalice at Centocelle. 100 cells. Hindi ko tanda yung paano yun. Hindi mo tanda yan ang president ng ninyo, university ninyo. School namin. Siya yung cardinal priest ng San Felice de Cantalice. Franciscan yan, di ba? San Capuchin Felice. yan. Capuchin. Beggar yan, si Felix. Siya yung nagsabi na siya yung pinakaunang Capuchin saint. Kasi may reason bakit Felix of Sigmaringen, di ba? Ang English. Fidelis yun. Fidelis. Felix of Cantalice, ang kwento niyan, siyempre dahil nag-Capuchin tayo, parang nakakahiya naman kung ano. Si Felix of Cantalice, yung tinuturing nilang savior ng order. Kaya they put premium, they really place high regard sa mga brothers. Kaya mas mahalaga yung brothers. Office lang talaga ang priesthood sa at least sa Capuchins. Hindi ko alam sa ibang branch ng Franciscans. Bakit? Si Felix ay, ang trabaho niya ay may specific term, nakalimutan ko na, pero baka maalala niyo. May specific term sa beggar na mendicant. Bukod doon,
yung parang mismong trabaho as office niya, may tawag doon, si Brother Felix. Tapos, yun nga, bakit siya yung naunang Capuchin Saint? Kasi, on the verge of suppression, yung Capuchins. Kasi yung dalawang yung dalawang founder nun, yung si Luigi at saka si Raffaele Fosombrone, naging heretics. Kaya yun din daw, sabi chika lang nila. Yun ang dahilan kung bakit for many centuries and even until now, hindi ko alam kung si Raniero Cantalamessa pa rin ang papal preacher. Siya pa rin, di ba? Yata. Cardinal na nga eh. Yun ang dahilan bakit Capuchin. Capuchin. Kasi sobrang appealing ng kanilang way of life, so simple, so humble, pero may heretic tendencies. Para mabantay ang maigi, nilapit. Yes. So, hindi siya para bantayan yung Pope, para bantayan sila ng Pope. Okay yun Si Felix of Cantalice. Brother yun, no read, no write. Diba? Tapos yun ang titular ni Cardinal Tagle na parokya sa Roma. Felix, si Happy Brother. Anyway, naligaw na naman tayo, pero itong mga ganitong kwentuhan talaga yung kinatutuwan ko. So, see you in Rome when I see you there. Yes. So, sa susunod na topic natin na mga pick-up lines ni Brian sa mga Yan. mga Romano. Baka mamaya. Hindi, yun ang baka yun mamaya yung discussion hindi ko masustain. Di ba meron yung may anong tawag dito, may expression Italian lover ba yon? Di ba? Mga ganong mga paano ang ang flirting Italian style. Maraming makikinig. Oo nga. Baka hindi na maging katapusan ng podcast, baka maging katapusan na ng nyo, career. Sige. Sa mga nakikinig, kung narito pa rin po kayo, maraming salamat at na-appreciate namin yung pagsama ninyo kahit minsan talagang usapang may tama na lang kami. Huwag niyo pong kalimutan na mag-rate or mag-comment kapag meron kayong gustong pag-usapan o talakayin namin ni Lennon, ni Brian, ni Jerome at ni Joyce at kung sino pa, kung gusto nyo sumali sa kwentuhan, welcome na welcome po kayo. Muli po, huwag niyo pong kalilimutan na you can follow us on our socials. Pwede rin po kayo mag-suggest or mag-comment, mag-send lang kayo sa amin ng message sa aming email, tamangusapanpodcast@gmail.com, or visit our website para sa mga vlogs, sa mga reflections, and sa mga episodes din sa tamangusapanpodcast.wixsite.com/tuumt. And also, please kindly rate us and share this and subscribe sa kung saan man kayong platform nakikinig, no? And ayun po, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kaya nga po, ito po ulit si Lennon. At ito po si Russell. Ito rin po si Brian. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may May tama. Yan. Thank you. Bye-bye.